gabi sa lahat ng nanonood online at sa lahat ng mga nandito. Karamihan sa mga nandito, no, alam ko, you have been out and fighting since Monday. And I thank everyone for being a hero. Hero po kayo. Yung mga kasama po natin na nandito na since Monday, idinivote, sinacrifice ang time para manawagan sa ating mga kababayan na lumabas na, huwag tanggapin ang sistematikong korupsyon. At isa lang ang mensahe gusto kong ipahatid natin sa lahat ng kapwa natin Pilipino. No? Ang problema tungkol sa flood control ay problema tungkol sa budget. At ang usapang budget ay responsibilidad ng Kamara, ng House of Representatives. At ang mga kakulangan ng House of Representatives ay dapat itinatama ng Malacanang. Ang House of Representatives at Malacanang parehas, willful, deliberate, intentional ang participation dito sa system of corruption na ito. Tayong mga Pilipino, wala tayong kakampi. Tayong mga simpleng mamamayan, wala tayong kakampi. It's time for us to impose our power against these people who enable this kind of corruption. Sana po, sa lahat ng mga kababayan natin, let us take this seriously. Ito po ay usapin ng survival. Ito po ay usapin ng ating pagka-Pilipino. Ito po ay usapin ng ating pagkabansa. Huwag po nating tanggapin na gagawin lang tayong laro-laruan ng mga taong pinapasahod natin sa gobyerno. Huwag nating hayaan na gawin lang tayong gatasan ng mga may taong kapangyarihan na unang-una sa lahat, ang kapangyarihan nila ay tayo ang nagbigay. Ipaalam natin sa kanila at ipaalala natin sa kanila na wala sila dyan kung wala tayo. Kailangan nating batukan ang mga taong walang konsensya at ipaalala sa kanila na kami ang amo ninyo. Pinapasweldo nyo kami. Wala po iba magmamahal sa kapwa natin Pilipino kundi tayo lang din. Mga kababayan natin, nakikita natin nagbabanat ng boto araw-araw. Pagkatapos, makikita natin itong mga politikong corrupt na ito, hindi pa makontento na sa luxury cars nila, hindi pa makontento na sa mga binibigay nila na karangyaan sa mga kapit nila, at yung mga anak nila na walang pakialam sa paghihirap ng sambayan ng Pilipino, sinasalsal pa sa pagmumuka ng ating mga kababayan kung gaano sila nagpapakasasa sa mga perang pinaghirapan natin. Hindi dapat natin to tanggapin. Lahat po tayo, lahat po ng mga nanonood ngayong gabi sa iba't ibang stream na nandito at lahat ng mga kasama natin na nandito sa Camp Aguinaldo. Magkaisa po tayo, manindigan, ipaglaban po natin ang kinabukasan natin. Oras na po para maging matapang, oras na po para kumilos, oras na para ipaglaban natin ang ating pagkabansa at ang ating pagka-Pilipino. Isa lang ang sigaw natin, no? Ang mga tao na nasa kapangyarihan, mga tao dyan sa Malacanang, sa House of Representatives, hindi kami titigil hanggat walang accountability. Hindi kami titigil hanggat walang nakukulong. Hindi kami titigil hanggat hindi nyo sinusole ang mga perang pinaghirapan namin. Ang kakapal ng mukha ninyo. Magsilbi kayo sa mga Pilipino. Isisigaw natin to at walang titigil hanggat walang nagbabago. Yun lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. So, ang susunod po nating pakinggan ay si kapatid na Paulo. Hello! Wala ba tayo mga kamay dyan? Gising pa ba kayo? Grabe! First and foremost, maayong gabi sa inyong tanan. Sa lahat po ng mga Tagalog, maayong gabi.
Maayong good gabi sa inyong tanan. I'll make this short and simple. When I heard that you guys are here, how can we not support you guys? How can we not? When we arrived, Tio and I arrived earlier, tapos nalaman namin nandito kayo, we decided to go and visit and to support you guys because you deserve the support. You deserve the support because ako mismo, nakikita nyo naman kami ni Tio, di ba? Halos araw-araw hindi kami tumitigil. Because this is not the Philippines I want my children to see in the future. Di ba? This is not the Philippines I envision, no? So it's about time that we stand. Kung kami nga na taga Mindanao pa, taga Davao, na andito ngayon to support, sana ho kayo mga nanonood, pumunta kayo dito at sumuporta. Because it's about time. Really. Huwag na natin antayin pa na kung ilang pesos pa ang mawala. Ilang pang buhay. Alam mo, I'm a very, very passionate person, no, when it comes to House of Hope. Alam niyo yung House of Hope, di ba? Nakikita niyo sa mga posts ko, yung aking advocacy. Imagine these children as young as 4 years old battling cancer. Mas sila ang kailangan ng tulong, mas kailangan ng funding. Hindi ba lang nila matulungan? Yung mga magnanakaw dyan? Grabe. So, I hope this is now the time to support and open your eyes. Come and join this cause. Maayong gabi sa inyong tanan. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe. Likely man, subalit napakalalim ng makahulugan. So ngayon naman po, pakinggan po natin ang boses din ng ating kapatid Teo Moreno. Good evening, everyone. First and foremost, I'd like to say thank you to all of you guys na nandito ngayon. Kanina, sinabihan ko si Pao na gusto ko umiyak dahil nakikita ko yung passion sa inyo ba na nakikipaglaban talaga kayo, nakikibaka para sa bayan, para sa Diyos at sa bawat pamilyang Pilipino. So, sa mga viewers natin ngayon at sa mga tao na nandito ngayon, an ordinary Filipino worker earns 500 more or less bawat araw. Ang kilo ng bigas, 60 more or less. So 500 minus 60, 440 na lang. Pamasahe, 100, 340 na lang. Ulam, 200, 140 na lang. 140 ang natitira sa isang pamilya. Ang 140 na yan, hindi yan kasya, hindi yan enough. Hindi yan enough para buhayin ang 3 anak na nag-aaral everyday or kung nagre-rent ka dahil wala kang sariling bahay. And alam nyo ba sa mga viewers na nanonood ngayon na kung ang ordinaryong Filipino na 8 to 10 hours nagtatrabaho araw-araw ay nag-earn lamang ng 500 more or less in a day, ang mga politiko po natin nag-earn ng millions a day. Dahil yan sa scheme of corruption na embedded na sa institution kung saan sila nagtatrabaho. Halimbawa, ang House of Representatives, di ba? Yung ginagawang investigation ngayon, hindi lang it's more of like a PR stunt to make it appear that this administration is doing something to combat the corruption that is currently crawling in our country. Pero if i-dig deeper natin kung ano talaga yung ganap within that investigation, it's more of pointing fingers, putting all the blame to those people na pwede nilang i-blame para sila ay magiging absuelto. At yan ang ginawa ni Martin Romualdez. As you can see, nag-resign siya in the middle of the anomalous flood control projects. And you know what, people? Resignation does not
exonerate someone from criminal and civil liabilities. So dapat siyang managot. Dapat niyang sagutin ang taong bayan kung saan niya ginastos ang billions of money na ginawa niya sa BICAM, sa yung mga budget insertions na ginawa niya under his leadership sa House of Representatives. At kung sa nakikita ninyo ngayon, ang nangyayari is they are putting all the blame to the Dutertes. They are trying to link everything. For example, in the anomalous flood control projects, hinahanapan nila ng butas na ma-connect sa mga Duterte para doon sila na naman yung i-blame. Diba? Yan yung nangyayari ngayon. Ang ngayon kay VP Sara, yung mga contractors, they are trying to connect again the name of VP Sara sa mga contractors. Kasi nga, wala na silang ibang diversion. Gising na ang taong bayan. Ngunit, even if gising na ang taong bayan, nakikita din kasi natin gaano ka-abusive ang government natin ngayon. Say for example, ako, personal experience ko lang. I received 3 cases na I am one of those few people na legally harassed. Same with Joey. Dahil ang gusto nila ay tumahimik kami and maging complicit sa ginagawa nilang pambababoy sa pera ng taong bayan. At sa sinabi ko kanina sa speech ko na ang ordinary Filipino citizen is earning 500 sa salary niya on a daily basis. May tax pa yan. And yung taxes natin, yan yung nagpapayaman sa mga politiko sa panahon ng Marcos administration. 500 peso is nothing compared to the billions of money pocketed by some politicians. And this is because we continue to tolerate the scheme of corruption that has been embedded in every institution and agency na dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. So ang panawagan ko lang sa taong bayan is to continue to raise our voices because with our collective effort, we would be able to win this. And with your voices, we will again reclaim the power that have been lost from us dahil kinuha na ng mga taong tinulungan natin para magkaposisyon sa gobyerno. Malaking halimbawa po dito ay si Bongbong Marcos. For 35 years, di ba, ang mga Marcoses, grabe, kontra sila ng taong bayan. For 30 plus 35 years, hindi sila nakapwesto. Pero, ibinalik natin sila sa kanilang posisyon in 2022 because we hope for a change. Ang ibang pagbabago pala yung nakikita natin. Mas masahol pa sa corruption under Pinoy and the previous administrations. So, ang panawagan ko sa taong bayan is, huwag kayong matakot. May araw sila. There will be a day of reckoning. And there is God. God sees everything. And God sees the desires of our hearts. Thank you and laban lang para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Thank you everyone. Maraming salamat po kapatid na Teo. Ngayon po sa mga viewers po natin, sabi natin kanina, ito po ay ang kanilang mga saloobin at opinion. Pero po tulad po ng sinasabi natin, dito po sa nilalabanan natin ngayon ay wala po kung sinong politiko ang ating sinusuportahan. Kundi ang kailangan po natin ay magsama-sama tayo upang labanan at wakasan ang korupsyon nito. Ngayon po, dadako na po tayo sa susunod po nating magbigay ng kanyang mensahe ng ating kapatid na Coco Loco. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na pakikipaglaban para sa ating bansa at para sa susunod na henerasyon. Nagpapasalamat ako sa mga kasama natin na si Sir June sa Visayas pa, sa Mindanao, nandyan naman sila Iyo at si Paolo. So Luzon, Visayas, Mindanao ay may representante ngayon dito sa Aguinaldo. At kayo po ng mga dumadaan, magandang gabi po sa inyong lahat. At
nandito, mga kapulisan, mga militar, kayo po ay inaanyayahan namin na samahan kami sa laban kontra sa korupsyon. Kasi sa ginagawa po sa atin ngayon ng ating gobyerno, hindi po ito mangyayari ang korupsyon na to kung hindi nagkakampihan ang executive at ang legislative. Kahit anong gawin ng legislative na korupsyon, kung binabantayan ng maayos ng executive and vice versa, hindi ito mangyayari. Nandyan po ang DPWH, sila po ang nagmo-monitor ng dapat na ginagawa ng mga kontraktor. Kaya po natin sila binabayaran, kaya po natin sila linagay sa kapangyarihan ay para sila ang magbantay na hindi kinukurap ang ating pera. Binabayaran na natin sila para gawin ang trabaho nila. Ngayon, sila mismo ang gumagawa niyan, kaya natutople ang ating trabaho. Ngayon, kailangan natin silang bantayan na dapat sila ang gumagawa niyan. Mga kababayan, nung isang araw, may lumapit sa akin na 14 years old. Ang sabi sa akin, "Kuya, pwede pang sumali sa rally kahit bata pa?" 14 years old, sabi ko, "Nagpaalam ka ba sa magulang mo?" Sabi niya, "Kasi nakakagalit na." Nakakahiya po, nakakahiya talaga na yung bata pa ang kailangan makipaglaban para sa ating mga matatanda. Mga bata pa ang gustong makipaglaban para sa karapatan nila. Dapat po tayong mga matatanda ang nakikipaglaban para sa karapatan ng kabataan. Dapat nakapokus sila sa pag-aaral. Ang problema, imbes na nag-aaral sila ng mabuti, ay kailangan nilang sumuong sa baha para lang makapag-aral. Habang ang mga anak nitong mga kurap na mga taong ito ay nasa ibang bansa at nasa mabuting kalagayan, gumagastos ng 100,000 sa isang pagkain lamang, habang yung mga anak ng mga ordinaryong Pilipino ay hirap na hirap araw-araw para hanapin kung saan kukuha ng pambaon. Ang mga anak, mga apo nyo po ang ninanakawan dito. Hindi pa man sila nakakatapos ng pag-aaral, ay lubog na sila sa utang, lubog pa sila sa baha. Mga kababayan, samahan po natin ang mga tao na nandito ngayon, na araw-araw ay nakikipaglaban para sa atin. Ang mga bansa po na nakita natin na nananalo sa laban sa korupsyon, Indonesia, Cambodia, South Korea, hindi po sila niligtas ng ibang bansa. Ang taga-Cambodia ang nagligtas po sa kanila laban sa korupsyon ay sila-sila rin. Ganun din ang mga taga-Indonesia, ganun din ang mga taga-South Korea. Tayo din po ang magliligtas sa atin. Kung hindi natin ito gagawin ngayon, kung hindi tayo tatayo para labanan ang korupsyon, sino ang tatayo para sa atin? Sino ang tatayo para sa susunod na henerasyon? Ito po ay hamon sa ating ngayon. Habang ang mga bayani natin dati ay napagtagumpayan nila yung kanilang mga hamon, ito po ang hamon sa atin. Naintindihan ko yung iba hindi makatigil sa pagtatrabaho. Magtrabaho lang po kayo kasi marami pa po tayong papakaining mga anak ng politiko. Diba? Marami pa tayong ipapatayo na mga bahay ng politiko. Marami pa tayong bibilhin na mga sasakyan nila. Pero kung ayaw nyo nang magtrabaho para sa kanila, kasi ang nangyayari, sila dapat ang public servant eh. Sila dapat ang nagtatrabaho para sa atin. Pero ang nangyayari, para silang mga hari at reyna na sila na ang nakikinabang sa buwis natin, sila pa ang may kapangyarihan para kurapin tayo. Mga kababayan, kung hindi tayo tatayo, kung hindi tayo lalaban ngayon, kailan? Kapag ubos na ang pera ng bansa? Kailan? Kapag kumakain na ng lupa yung mga anak nyo? Mga kababayan,
Kung hindi natin haharapin ng nakatayo ang laban natin ngayon, ang susunod na henerasyon ang magsasuffer. So ngayon, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At sana ituloy-tuloy natin ang laban hanggat walang nananagot, hanggat walang napaparusahan. Tatayo tayo at lalaban. Maraming salamat po.